Yun, nagpunta kami ng Baguio 'no, kasi birthday ni Ram. So nakikita niyo naman headed na kami dun, umalis kami ng 7:05, nandito na kami ngayon sa may NLEX. Tamang cruising, tamang chill, tamang usap, nandito kami ngayon sa TPLX. Ito yung pinakamahabang daan talaga, promise. Kaya kain kayo ng kain para di kayo mabagot. So nakapunta kami rito ngayon sa may Kenon. Ito yung situation niya na nagpunta kami ng June. So nakikita niyo medyo mahirap talaga 'no. So dapat mag-ingat kasi ang kaliwa niyan ay bangin, kaya kailangan niyong mag-ingat talaga. Sa pagda-drive dapat kondisyon kayo, hindi yung kung ano-ano lang. Dapat kondisyon yung katawan ninyo kasi nga para makasafe din kayo sa pag-akyat dito sa Baguio. After nito dapat kasi one at a time eh. Yun nga lang makulit talaga yung ibang driver. Kaya eto, dahan-dahan lang talaga tayo at bunisinahan nyo yung ganyan kasi may nagwe-welding. Yan, dumating na kami sa Baguio, 11:29 AM. Kung nakikita nyo, dito na kami kumain sa may parking lang ng Cedar Peak kasi mas maganda talaga dito, less gastos tayo kasi nga sa restaurant medyo mahal eh. Cedar Peak ang napili ko kasi malapit to sa park, sa SM, sa public market. Ito yung aming room kung nakikita nyo. Good for 6 yan. Makikita nyo, medyo okay naman kasi tutulugan mo na talaga pahingahan eh. Merong electric fan, may ceiling fan, may wall fan, may TV, Wi-Fi. Yes, meron. Yung door na yan, papunta yan sa balcony. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong view meron kami para medyo static tayo. Nakita nyo, maganda, kompleto. May microwave, may ref, no? May free water, galon ng tubig. So ito yung outside, makikita mo naman, 'di ba? O panis, napaganda ng view. Ito kung nakikita mo, ito, pumunta na agad kami ng palengke. Umpisa pa lang, si Daddy trip na trip na magpunta rito. Ito yung outside ng balcony namin. Kung nakikita nyo naman, wala ka naman makikita ang bagong view dito kasi nga, pag dito ako pumunta or dito ako kumuha ng mga unit is puro ganito makikita mo. Pero kung gusto mo ng mountain, lalayo ka talaga. Okay? Punta kami ngayon sa may public market. Tamang walk trip lang, tamang tanong ng presyo kasi kailangan namin mag-canvas kasi si Daddy di mahilig kumain sa restaurant yan, mahilig yan talaga magluto. Kailangan niya mag-imbento ng pagkain niya. Yan si Daddy, ganyan yung mga trip niya sa buhay eh. Ito nakita niyo mga longganisa pinapakita ko sa inyo. Ang dami ng variety kung anong trip yung longganisa. May mga vegan, may mga sweet, may mga garlic, may hamonado. Kompleto-kompleto, prices niyan, 100 kung nakikita niyo naman. Pero nagba-vary ang prices nito ha. Baka sabihin niyo, fixed price tong mga to. Nagva-vary yan, depende na lang talaga sa seller. Maganda, magtanong muna kayo bago kayo bumili. O, 'di ba? Panalo. Nakita niyo tapat ng hotel namin yung tinatawag na Victoria Bakery. Ano man meron kay Victoria Bakery, bakit ko pinupuntahan lagi ito? Kasi nga ito yung tinatawag na home of the cream puff. Ano man meron sa mga cream puff? Nakita niyo yung presyo niyan, below 50 pesos lang. Okay na okay yung cream puff nito. Pati yung loob, panalo. Unlike sa iba, 'di ba? Yun lang, no comment. Ito naman, hindi pwedeng mawala sa inyo ang tinatawag na Baguio Night Market, okay? Makita niyo naman yan dito, dapat madami kayong pera. Nung pumunta kami dito, yung iba nagpe-prepare pa, pero yung iba talaga is naka-fix na talaga. O nakikita mo, medyo marami. Paulit-ulit lang naman din yung mga tinda nila dito, halos. Pero nahahanap ka na lang talaga ng best deal para sa'yo. Yung collectibles, ito si Kuya lang yung nagtitinda ng mas maraming collectibles ng mga animes. The rest is puro socks, mga damit, jacket, paulit-ulit na lang. Pero si Kuya yung nagtitinda talaga ng medyo rare type nung nakita ko ng collectibles. Nakita mo, pero kailangan mong ingatan ng iyong gamit ha. Hindi ko naman sinasabi na may crime rate dito. Lagi nyo pa rin syempre gagawin yung mag-ingat ng inyong gamit, mga valuables ninyo para walang sisihan in the long run. Sapatos meron na rin dito, 1.5 for buy one take one. Ito naman yung the next day namin. Ito na yung view. Nakikita nyo naman, panalo. Calm na calm yung weather. Wala kasi gano'ng makikita dito kasi nga ito yung view namin. Kasi malapit kami sa Session Road. Walkable kami sa public market. Lahat halos. Ito naman yung sa may gilid lang ng public market, yung parang building ng mga luma. Ito yan, madaming mga ano dito yung mga naghihilot, goods na goods yan dito. Ito naman yung parang kung nakikita nyo, para siyang 168 Mall, no? May mga toga, may mga rental, pwede kayo magpa-customize. Sa price list, hindi ko yan alam. Kasi nga, napadaan lang kami dito. Kasi sabi ko kay mami tsaka kay daddy, pasukin natin lahat ng possible na eskinita na meron dito. Kaya dito kami napadpad. Tapos sa baba naman yan, yung public market, tapos bilihan ng mga cellphone. O tapos dito naman din, yung mga bilihan pa rin, nakita nyo, maganda, maangas talaga dito, nagko-customize, nagre-rent sila dito. Pero maganda, kayo na lang magpunta dito kung may nakita kayo at may gustuhan kayo. Nakita nyo sa Baguio talaga kahit saan, napakalinis. Kung titignan mo naman dito, di ba? Napakalinis talaga. Oh, ito yung view ko ulit, do. Papakita ko muna sa iyo yan kasi mesmerizing yan. Kasi when it's done, it's done.
Matatagalan na naman kami bago kami makabalik dito, 'di ba? So maganda, sulitin na natin 'yan. Ito yung Lilikha Artist Village, no? Kung tatawagin, may mga coffee shop, may mga kainan. Sa budget ng presyo, panoorin niyo na lang yung mga Baguio 1, 2, 3 ko, makikita niyo na siguro doon. Honesty, store ng mga flowers. O, 'di ba? Napangas din dito. Yun nga lang dito ha, ano din kayo, mag-ingat-ingat kasi dito maganda. Kailangan yung tignan yung dinadaanan nyo kasi baka mamaya madulas na kayo. Kasi nung time na pumunta kami rito, yun nga may partly shower ng ulan. Ibig sabihin may mga ulan, may mga hindi uulan, ganyan. Pero lahat dito ay artistic. Dapat open yung mind mo dito sa lahat ng possible things na makita mo dito. Lalo na dito sa papasok na 'to, akala ko nung unang-unang first time ko makapunta, ano meron dito? Yung pala parang theater nila 'to, parang yung live theater, kung alam niyo yun sa mga college. Ngayon na meron dito kay Lilikha. Meron din silang roof deck doon, yun nga lang off limits. Pag may nakalagay na ganyan, huwag niyo na subukan umakyat, syempre. Oh, 'di ba? Napakangas. Yung mga wood na ginamit nila dito, napakangas. Yun lang, na-maintain talaga nila, napakaganda talaga dito para sa akin. Magpunta kayo dito, medyo liwanag pa para ma-appreciate nyo. Pag gabi kasi, ano na parang madilim na. So, mas maganda yung medyo maaga-aga. Before 6 kayo magpunta dito para makita nyo na okay talaga. May mga pasalubong din sila dito. May mga hard to find leather din. Ano ibig sabihin ng ganon? May mga expensive leather silang tinitinda dito. Mga gantong bags. Price check nyo na lang. Itong mga to, nagulat ako sa mga presyo ng mga to. Siguro dahil nga leather tapos handcrafted. Kaya medyo pricey siya. Hindi ko naman sinasabing sobrang mahal. Mas maganda kayo magtanong para kayo maka-experience ba. Nakakanood ka na nga lang. Parang dinala ko na kayo dito sa Baguio ng mga pinupuntahan kong medyo kakaiba. Unlike sa iba, di ba? Mines View, ganyan. Tapos na kasi kami sa Ira noon. Doon naman kami sa exploration ngayon na tamang trip lang, tamang punta. Eto naman yung nagpunta kami, no? Sa tabi ng night market, merong food market. So nakikita mo lahat dito, no, walang bago para sa akin, walang kakaiba. Pero may binili ako dito, first time ko lang din natikman. First time ko lang din bilhin. Dito lang ako nakakain nun sa Baguio. Papakita ko yan sa'yo. Pero lahat maganda, subukan mo. Pero mas maganda para sa akin sa mga ganito, technique namin mag-asawa para tips ko na rin sa inyo. Ikutin nyo muna lahat, tapos mag-price check kayo kung saan yung pinakamura, mas bang for the buck, value for money. Hindi yung bili agad kayo nito, bili kayo ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Maganda mag-price check muna kayo para malaman mo kung saan talaga yung mura at kung saan talaga yung pinakasulit na nagtitinda ng pagkain na gusto mong tikman. Ito dito, medyo wala lang. Pag di ka nasarapan, pwedeng ibalik. Maganda yung tagline nila, no? Ito yung Kabalin Sisig, no? Rabbit Sisig, yan yung binili ko. Di ba sabi ko sa inyo kakaiba kasi nga may mga sisig na pork, may mga chicken, mga tapa, ganyan. Rabbit sisig, no? Yung sisig na to, okay naman. Parang manok, parang ganun lang din naman siya. Wala naman ano, parang kakaiba lang talaga kasi okay naman din. Dito, bumili kami ng hotdog na may overload cheese. Sobrang dami talaga. Sulit din doon sa store na yon na napuntahan namin. Yung iba maganda, tignan nyo na lang, oh, 'di ba? Mangas. Makikita nyo naman yung mga ibang full detail video ko nito sa Baguio 1, 2, 3. Ayan. So, kung nakikita nyo sa night market, hindi gaano maraming tao kasi ang tip ko rin para sa mga pupunta ng Baguio, para sa akin lang, magpunta kayo dito ng weekday. Nagpunta kasi kami dito ng Monday, Tuesday, o Tuesday, Wednesday, Thursday kami nagpunta dito sa Baguio. Kaya sulit naman na nagpunta kami. Yun nga lang, sabihin ko sa inyo, ang Baguio ay may tinatawag na color coding. Strict sila dito kahit holiday. Maganda mag-inquire kayo sa mga Baguio na website, ganyan. Kasi strict sila sa coding ng mga sasakyan dito para ma-ease daw yung traffic, which is true naman kasi medyo crowded na dito. Kaya nagkaroon sila ng coding. O, di ba? Ang coding nito parang Makati, parang whole day. So, walang window hour. Yun nasabi nagtanong ako dito kaya hindi rin ako lumabas. Yung nabili namin tanghulo 50 pesos, dito yun bumili. Tapos yung grid Hungarian, dito ko rin yun binili. Kalaate, para sa akin sulit yung Hungarian. Yung tanghulo, first time ko makakain nun. Ang rating nun sa akin ay medyo okay naman. Pero ingat lang kayo kasi yung coating nun is medyo matigas. So, mas baka prone masugatan yung mga gums ninyo. Kaya be careful ng mga pinapakain yung mga bata. So, yun lang naman ang aking masasabi doon sa tanghulo. Which is, well, kailangan natin i-experience at kailangan natin yan i-try. 'Di ba? So, yung Hungarian sausage niya ate, okay. Pati yung sauce nila dito,
Goods na goods. Yun nga lang nakalimutan ni ate na medyo na to stop. Pero okay lang yan. Pagkain pa rin naman yan eh. Hindi naman tayo maselan. Ito yung rabbit sisig para sa akin. Rate ko nito, 9 out of 10. Kasi kakaiba talaga para sa akin. First time ko kumakain. Hindi ko naman siguradong rabbit, pero rabbit sisig nakalagay. Titignan natin. Ito naman yung basement ng tinatawag na Good Taste, no? Sa may Burnham yan. Malapit, may elevator na sila dito. Pila dito, tips ko, kapag may senior kayo, tapos may mga kasama kayo, no? Or senior kayo, may kasama kayo senior, kayo pipila pa rin kayo. Yung senior, kailangan lang umupo yan. So, kayo yung mga hindi senior, pipila kayo. Huwag kayong mga pagtalo. Sundin niyo yung rules ng Good Taste, ha? Huwag ganun. Huwag may pagyabangan dito. Bawal yun ganun. Sulit na sulit orderin yung crispy pata, bird's, bird's nest soup. Ayan. Tapos yung chicken na to, buttered chicken, goods na goods yan. Makita nyo na lang din yung price dito kung sulit para sa inyo. Pero para sa amin kasi sulit eh. Kasi itong kinakain namin na to ngayon na lunchtime, umabot to ng dinner up to the next dinner pa yan. So, yan yung binayaran namin with less discount. Parking, okay na okay. Ingat lang kasi medyo tight. Nandito kami ngayon, no, sa may Midori Bamboo. Pagodan dito, oh, nakikita niyo naman. Pagodan dito, tips ko dito, magdala kayo ng insect repellent, ng mga off lotions, ganyan. Magdala kayo ng water nyo kasi mapapagod kayo. Magdala rin kayo ng portable fan kasi baka mainitan kayo. Order kayo niya sa Yellow Basket ko. Ito, grotto na to. Pag inakyat mo yan, dito na yung sabay bamboo. So, nakakapagod nga lang talaga pag kayo ay mag-aakyat. Pag kakotse naman kayo, walang problema. Igrot Stone Kingdom, post nyo na lang para sa price para makita ninyo. O, 'di ba? Napakaangas. Ito kasi pinuntahan namin to kasi sabi ni Mami, first time niya daw pumunta rito kasi first time nga naman, kahit ako first time eh. So, 'yun. Para sa akin na rating ko, puntahan niyo na lang din para kayo makasaksi kung ano ba meron kay Igorot Stone Kingdom, 'di ba? So, medyo nakakapagod yung walk tripan dito kasi syempre picture-picture dito ako kasi yung tao na hindi naman talaga ako mahilig sa mga picture. Sa video tayo. Nagpunta kami dito. Okay naman, hindi ganun ka-crowded. Nakikita nyo, nakapag solo-solo. Yun nga lang talaga, bigayan kasi may mga nagpipicture sa bawat stones kung saan-saan. Tapos nakita nyo, first time ko makita ng taon na sinasalok, hindi tinatapon sa kalsada. Ganon kaselan ang Baguio. Nag-iingat sila. No, 'di ba? Napakalinis talaga dito kahit sa ang lupalop. 'Di ba yung iba niya tinatapon lang sa kalsada yung tubig na yan eh, yung katas ng taho. Pero dito hindi. Dito parking fee 100 pesos pero sa side parking lang ako. Ibig sabihin street parking lang. Downhill na 3 o'clock dahan-dahan lang. To, bye-bye Lion, no? Hindi na kami nagpa-picture dito kasi wala pa namang harang yan. Nagpapa-picture na ako niya, wala namang bago. Ito, ingat lang kayo kasi may mga side na one way, may side na okay naman yung daan, may side na mabangin, ganyan. Ingat lang talaga, hindi nyo naman kailangan magmadali. 4 o'clock nakababa na tayo ngayon dito sa may Sea Oil. Ito na yung toll gate natin. Nakikita mo, aray ka. 311 pesos pa, we. Aray ko po. Ayan. Ito yung recap natin, di ba? Para sa akin, puntahan nyo lahat. Puntahan nyo yung mga Midori, puntahan nyo yung mga bagong attraction dito sa Baguio. Huwag yung palagi lang dun at dun lang. Maganda ma-explore nyo yung Baguio. As in, may mga bago kasi silang mga amenities dito na kailangan nyo puntahan para matry nyo din. Pero para sa akin, weather ang pinabalik-balikan dito. May mga sumpa din daw na tinatawag dito na pag umakyat ka doon ng Baguio, pagbalik mo wala ka na daw ang girlfriend. Siguro hindi, nasa inyo na yun siguro eh. Ayan, mga seniors dito, beware lang kasi medyo matarik din dito. Baka mapagod kayo. May pahingahan naman, pero magdala kayo ng tubig talaga. Dito sa may Bamboo Sanctuary. Panoorin nyo na lang yung aking Baguio 1, 2, 3 para makita nyo kung ano meron. Napakasaya naman din talaga magpunta rito sa may Bamboo Sanctuary. Yun nga lang talaga, nakakapagod. And then, okay din dito kasi ang next na pupuntahan nyo dito, yung tinatawag na Bell. Yun yung end nitong trail ng Bamboo. Ayan, Bamboo Grove, di ba? So, yun lang. Bumili kayo ng OroShare. Sa may TikTok shop ko yan, ha? Bumili kayo niyan, parang awa nyo na. Well, okay na okay to para promise. May emergency light, may high, tapos may power bank na rin yung aking OroShare na pinopromote. Goods na goods yan. Minsan lang ako mag-promote pag sinabi kong okay, okay. Pag sinabi kong hindi, hindi. Ayan, nakita niyo si Mami, dahan-dahan lang kasi medyo madulas din dito sa Bamboo Sanctuary. Okay, yun lang. Paano? Sa susunod na gala natin, bahala na. Samahan niyo ako. Bye-bye! 11:29, so dumating kami dito sa Baguio ng 11 o'clock. Sobrang traffic. Siguro may mga event, ayan. Kasi may mga naka-costume. So yan, kain lang kami ngayon.
Mm-hmm. Adobo.